So guys, by the way, i-continue ulit natin yung derivation ng ng fuels and combustion natin dito sa 100% theoretical air. So from here, nagbigay ako ng given. Ang given natin is yung octane. Okay? Kung malalaman naman natin ito, 'di ba, paraffin to. So ang pinaka general formula niyan is NH2N plus 2. Tama? So from here 8 'yan, 'di ba? So therefore 8H then 2 times 8 plus 2. So equivalent 'yan sa 18. Tama? Kaya nakuha natin yung octane. Okay, but in this kind of problem, so kukunin natin yung RAF. Okay? So RAF. But first, using ito lang, yung value ng N saka M mo. Okay? Using N saka F. So kukunin natin yan by using shortcut. So usually ang shortcut natin dyan, gagamitin nating shortcut is RAF is equivalent sa 137.81 then N plus 0.25 M over 12 N plus M. Pero paano ba natin nakuha yan? So explain natin to isa-isa. So from here magkakaroon tayo ng ng chemical composition natin. From here meron tayong fuel plus air then the product of combustion. Ito 'yon, di ba? Product of combustion natin is carbon dioxide o hydrogen and then plus the nitrogen. Okay? So, from here, kunin natin yung value ng A. Ano ba ibig sabihin ng A? Yung natin, numerical value na ito. In terms of N saka M. So, ayan, mag-balance muna tayo. I-balance natin. So, first, simula muna tayo sa carbon. So, carbon, ano nga ba pag carbon? Ang carbon, equivalent yan is N. Tama? Ang N niya, so carbon muna tayo lahat, carbon. So N lang yan, tama? N, dito sa part na to. So N lang siya, equivalent siya sa N. Is equal sa, ito, C lang dito, di ba? C lang dito sa na to. So therefore, equivalent yan sa B. So ayan, may isa na tayong equation. And then next is dun sa hydrogen. Sa hydrogen naman tayo. Hydrogen. Okay, but from this hydrogen, ilan ba ang may hydrogen dito? Isa lang, di ba? So, M. So, therefore, lalagay mo dyan, M. And then, equivalent yan dito sa product ng reactants natin, which is equivalent sa H. Ito may H yan. So, dalawang H, dalawang H, pero, multiply mo yan dun sa C. So, therefore, 2C pala yan. Okay? So, then, next is, balancing naman tayo dun sa oxygen. So, from this oxygen, ilan ba ang oxygen natin dito? Dalawang A. Tama? Okay? May 2A ka dito. So, therefore, dito sa part na to is 2A. Equal to, from here, ang product mo is, may oxygen ka ulit dito, di ba? So, therefore, dalawa. So, dalawa ng B. So, 2B. Okay? Then, next, may oxygen ka ulit dito. Di ba? Oxygen, ito yon. So, therefore, isa lang. Isa lang siya ng C. So, plus C. Meron ka ng mga value na ito, di ba? So, therefore, C will be equal sa M over 2. Tama? So, substitute natin. So, 2A is equal sa 2 times B, value ng B, which is equivalent sa N, plus C will be equivalent sa M over 2. But from here, anong mangyayari? Divide both side by A, ay by 2. Okay? By 2. So, 2 din to. Therefore, magkakaroon ka ng A is equivalent sa N plus 2 over, reciprocal natin yan. So, may 1 over N. So, ito, hindi yan. Ito, saka ito. So, magmumultiply yan. Magmumultiply, taas to. So, therefore, M over 4. Tama? Kasi dinivide natin to, 0.5 over 2, so 1/4. Tama? So, therefore, ito yung value ng A natin. And then, from this case, nakuha na natin yung A. Okay? Nakuha na natin yung A. So, from here, kunin natin yung RAF. RAF will be equivalent sa air over fuel. So, from here, air over fuel. So, lagay mo yung A. Ito A. Yung value mo in terms of N saka M, di ba?
So, N plus M over 4. Multiplied by, ito naman, oxygen. So, molecular weight ng oxygen, kunin natin yan para mayroon tayong numerical value. So, molecular weight, which is equivalent sa 32 plus 79 over 21. Then, ano yung N2 natin? 28, di ba? So, therefore, ayan siya. So, ang eksaktong value niya is 412 over 3. Tama? 412 over 3 ang eksaktong value. Or, 137.28 naman dito. Tama? Ginagamit nila. Okay? And then, how about naman si fuel? So, kunin mo yung molecular weight nito. Okay? So, sum ng molecular weight times atomic number. So, lagay natin dito, which is 2. N pala, N lang. N multiplied by molecular weight netong natin, molecular mass. So, 12, tama? Plus, 1 lang kapag di ba, hydrogen. So, therefore, 1 lang yan. Then, M times 1. So, therefore, mag-a-arrive tayo sa formulang RAF will become as 412 over 3, then M plus N over 4. Okay? N, 12 plus M. So, here, makakusolve na natin yan. So, yan lang pala yung shortcut. So, ito yung N. So, lagay natin dito, 412 over 3, then, lagay natin yung N. Anong N mo? 8 plus 18 over 4. Then, lagay mo dito. Yung N mo is, 8 ulit. So, 8 times 12 plus 4. Hindi. 18 pala. 18. Yung M mo, 18. So, simplify na natin yan. Okay. So, lagay natin dito. 412. Mali. 412 over 3 multiplied by 8 plus 18 over 4. Then, multiplied by 12. And then, multiply natin by 8 plus, yung M mo? 18. Okay? Therefore, ang air fuel ratio mo is equivalent sa 15.05. Okay? 15.05. Okay. Gets na natin yan, ha? So, from here, ito na yung nabuo nating equation. How about naman kapag excess. So, kapag excess air, how about naman pag ganyan? So, ito yung chemical reaction niya. So, ang mangyayari, mag-a-add ka lang ng D, which is yung sobrang oxygen dun sa, natin. Kasi excess air nga eh. So, therefore, may excess na oxygen dito na nadagdag. Okay? Yung A mo is the same pa rin sa value, which is N plus M over 4. Then, B will become as, ano ba yung nakalagay dito? Become as N. And then C become M over 2. And then D, yung D naman natin, will be equivalent sa E. Diderive ko pa ba? Huwag na. Diretso na yan. Kasi dito rin yan. Ito, pag equal mo lang to kasi may A yan dito, di ba? A, itong oxygen na to. Tapos itong oxygen na to. So, ang mabubuo mo dyan is E, yung excess na given mo, multiplied by N plus M over 4. So, ayan. Ayan yung mga value natin ng over 4. But, in the RAF, ang RAF natin will be equivalent sa 412 over 3, then M plus M over 4 over 12 N plus M, then multiply natin by 1 plus excess air. So, ito yung RAF natin. Okay? So, ganyan lang yan. Kapag excess air tayo. So, take a look. So, medyo lang siya. Madali lang, di ba? Kapag kukunin mo yung derivation yan. So, ito kasing E na to na D, makukuha naman natin yan in terms of RGF naman ang hinahanap. Kasi, dito yan, product na tayo eh. So, gas over fuel.
Pag gas over fuel, kunin mo lahat ng, ano yan, yung value ng B in terms of N. Ito naman, value of M in terms of, value ng, ng M. Dito, pasok mo dito, tapos pasok mo rin dito. So, makaka-create ka ng another equation. Okay? So, kaya kinukuha natin yung value ng, ng A, B, C, D. Okay? So, next is yung, naman, ano pa ba? Ano pa bang nakalimutan ko? So, from here, ito naman yung tinatawag na equivalent ratio. Okay? Kasi meron tayong excess air, di ba? May excess air tayo, or what we called as the actual. Ito yung actual na tinatawag natin. Actual air-fuel ratio. Kasi meron tayong excess, di ba? Actual air-fuel ratio. So, from here, meron tayong tinatawag na equivalent ratio. So, sa equivalent ratio, meron tayong actual, parang output over input lang rin yan. Laging ganun yan ang magiging mangyayari. So, output over input, which is yung output mo is yung actual. Okay? Actual. So, therefore, equivalent lang yan pala sa 1 plus E. Kung applicable, di ba? Okay? Kung applicable in terms of excess sa 100%, equivalent pala yan din. Or, array F actual over array F stoichiometry. Or the ideal, or 100% theoretical air. Stoichiometry. Okay? And then, next is, dun naman tayo sa incomplete combustion. So, dun sa incomplete combustion, ano ba nangyayari dyan? Sa incomplete combustion, so, kung kukunin natin yung value ng B dito, B, ito kasi yung B, di ba? CO2. So, from here, anong nangyayari? So, CO2 na lang siya, di ba? So, ito, A. So, kunin natin. Isa-isa. So, ito, 1 minus E na siya. Kasi may percent, excess, or, ito, something, yan. Mga point something. 0.9, 0.75, yung value. So, depend dyan. So, kunin muna natin yung value ng REF. So, from here, mag-chemical equation ulit tayo. Chemical balance. So, kunin natin yung oxygen. Oxygen, saka carbon muna tayo. So, from here, carbons, which is equivalent sa N, equal sa B. Tama, C lang siya, diba? And then, punta naman tayo sa oxygen. Sa oxygen. Oxygen will be equivalent sa ito, 2A. So, 2A pa rin. Equal sa isang B. Isang B. Then here, isang C naman. Okay? Then hydrogen naman tayo. Hydrogen. So, in that hydrogen, ano ilalagay natin? Hydrogen, ano ilalagay natin? Siyempre, ilalagay mo yung ito. Hydrogen. So, oxygen tayo. Hydrogen will be equivalent sa 2C. So, dito M. Dito naman 2C. Okay? Or equivalent sa C, M over 2. So, mangyayari, 2A is equal sa B, which is N, plus M over 2. Okay? M over 2. So, ganun pa rin. Ano mangyayari? So, ito, magiging N over 2 plus M over 4 is equal sa A. So, ito yung value natin. Tama ba? Tama ba yung magiging value, So, ganyan. Or, equivalent sa M, N plus 0.5 over 2. Okay, yan yung value ng A. But, in this case,
ito yung incomplete percentage natin, which is equivalent sa, hindi 1 minus E yan, E lang. Hindi, sabihin natin, 1 minus, siya, sabihin natin 0.75. Bahala na kayo kung ano yung percentage nyo. So, may percent yan. Sabihin natin, ang percent, niya, is X. Tapos ito, X din. Okay? So, from here, kunin mo ulit yung RAF natin, saka RGF. Okay? In this case, kunin natin RGF saka RAF. So, RAF lang muna. RAF will be equivalent sa A, which is ang given natin is M over 2 plus M over 4. Then, multiply natin sa, ito ang value na ito, di ba, na-compute na natin? 412 yan over 3, di ba? Tapos, multiply natin dun sa X, which is the value of incomplete combustion. Mga nasa yan, 0.75, 0.8, mga ganon. Over yung ito sa 12N plus M. So therefore, ito na yung RAF natin sa incomplete combustion. So from this equation, mabubuo natin yan. So tatlo yan lagi. So first is theoretical, the next is the excess, then incomplete combustion. Incomplete combustion, nagkakaroon siya ng product na insufficient air. So, nawala yung isang oxygen. So, naging carbon monoxide. So, mausok yun pag ganun. Okay? So, medyo mahirap yun pag ganun. Kaya, iiwasan natin yan. Okay? So, balik na tayo sa, sa topic natin. Okay? Okay. So, balik na tayo dito. So, ito naman yung sa natin, specific gravity and temperature factor. So, from here, kita naman natin, ang specific gravity is equivalent sa any fluid density over the standard water density. Okay. So, laging nakadivide siya dun sa standard na water. So, ito, any fluid. Yung sabihin natin, oil, basta liquid fluid. Then from here, ang CG naman natin, CG or the specific gravity, equivalent din siya sa, nakadivide lagi siya sa standard, which is the air. Okay, yung standard niya. Then from here, yung density ng gas. Okay, so makukuha mo yung specific gravity or the relative, kung sasabihin sa problem, relative density. Okay? So, ayan, take a look lang kayo. So, itong API or the degree API, ang ibig sabihin nito is American Fluid Petroleum Institute. So, from here, makukuha natin yung API. So, lagi ang standard natin sa standard temperature natin kapag in terms of fluid, fuel pala, is equivalent sa 15.6 ang temperature lagi niyan. 15.6, hindi lalagpas yan. Laging 15.6 degrees Celsius or 60 Fahrenheit. Okay? So, ito, kung babaligtarin natin to, kukunin natin yung degree, yung CG natin, yung SG pala, SG. So, equivalent yan dito. Kung yan, natin. So, equivalent yan dito sa CG, ay SG, ng gas, fluid pala, fuel. Equivalent yan sa 141.5 plus 141.5 plus degree API. So, kung natin yan, simplify natin. So, equivalent yan dito. 31 pala to. 31 ba? 31. Okay. Plus degree API. Okay, wait. I-ayos ko lang. Okay, so equivalent siya sa SG or the specific gravity of fuel
equal sa 141.5 and then 131.5 degree API. So, kung may given ka ng degree API dun sa sa problem, so makukuha mo na agad yung specific gravity niyan. So, to get the density, so balik ka ulit dito sa specific gravity ng fluid or fuel. So, lagay natin dito is density ng fluid over density ng water. So, multiply mo lang yun sa density ng water to get, so multiply mo sa 1,000 cubic meter. 1,000 cubic meter ay kilogram per cubic meter. So, ayan. And then, yung ibang value naman in terms of English is 62.4 pounds mass cubic feet. Okay? Or, in terms of gallon naman is 8.33 pounds per gallon. Okay? So, yan yung mga other value niyan sa water. So, sa CG naman, kapag gas naman, so gas, liquid fuel. So, hindi natin gagamitin yung gas. Sa iba yan. Okay? Okay, so balik na tayo ulit. So, ayan. So, meron tayong degree of Baumi naman. So, from the degree Baumi, ayan. So, minusan mo lang siya ng 1. Lahat ng yung equation natin dun sa degree API. So, kung gagawin natin CG yan, so magkakaroon ka ulit ng CG, parang parehas lang dun sa degree API. So, CG as SG will become 140.5 over 130.5 plus degree Baumi. Okay? Yan yung natin. Yan yung magiging formula natin. And then, to get the correction factor, so sa correction factor, equivalent yan sa actual over ideal lagi. So, ang mangyayari, multiply mo yung correction factor. So, ito yung, pag halimbawa, yung temperature mo is lumagpas sa 15.6. So, mas taas, sabihin natin, naging 30 degrees Celsius yung temperature ng fuel natin. So, magkakaroon ka ng correction factor. So, from here, correction factor, ito, in terms of SI, so, ma-minus mo yan dito. So, ito, kung di ako magkakamali, 7.2 times 10 to the 4. 1, 2, 3, 4. So, times 10 to the negative 4. Ito naman, in terms of Fahrenheit naman. Kapag lumagpas naman siya ng, sabihin natin, naging 90 degrees Fahrenheit. So, from here, i-minus mo lang. Then, multiply mo siya dun sa, ganun ulit. So, times 10 to 4 times 10 to the negative 4. Okay? Ito yun, value. So, makukuha mo na yung correction factor. At that correction factor, multiply mo dun sa ideal na nakuha mo dito. Okay? Na CG, na SG. Okay? So, from that, makukuha mo na yung actual na SG. Or, in that actual SG, makukuha mo na rin actual density. Okay? So, ito, gamit lang nito is for the density. Para makuha yung density ng fluid natin or fuel. Okay? Kasi pinag-uusapan natin dito is fuel. Okay? Next. So, ito naman, sa higher heating value naman tayo. So, ito, babasahin ko. Higher heating value or the gross calorific value. So, ito yung natin. Amount ng water that can be recovered dun sa fluid natin, sa fuel natin. Yan yung higher heating value. Obtained when the water is the product of combustion is in liquid state. So, ito, in liquid state to. Yan yung higher heating value natin sa dun sa solid fuel. Okay? Okay. Then, sa lower heating calorific or the net calorific value, ito gross, ito naman net calorific value. So from here, ito hindi mo na mare-recover. So kumbaga, nagkaroon na siya ng evaporation dun sa atmosphere natin. So vapor state na siya. Tatandaan, kapag higher heating value, liquid state pa rin siya. Okay?
So, liquid state pa rin siya. Amount of water that can be recovered. Ito naman, amount of water that cannot be recovered. Okay? Ito, vapor naman. So, ang formula natin dyan to get the higher heating value for solids is QH. Kung tatandaan na lang, memorize na lang kasi itong 33,820, ito galing to dun sa higher heating value ng carbon. Okay? Dun yung galing. Ito naman, higher heating value to ng hydrogen. But in terms of oxygen. So, meron siyang difference ng oxygen. Ito naman, higher heating value ng sulfur. From that, medyo mahaba yung derivation, di na natin di-derive kasi nanggaling din yun dun sa natin. Ito, yung kanina, dinerive natin. Ito, nanggaling yan din dito. Diyan din nanggaling yan. So, may multiply ka lang na factor doon para maging ganito siya. Okay? So, doon siya na-derive. Then, ito naman, higher heating value. So, ito, sa ibang naman to. Pero halos the same lang rin. In terms of ash, kung may ash ka, tapos meron kang nitrogen. Okay? So, ang gagamitin mo is Chaniwala formula. So, ito yung Chaniwala formula. Hindi ko lang sure kung may lumalabas na ganito. Pero, mas maganda na yung handa. Diba? Okay? So, ito naman, asme. So, ito naman, sa mga liquid naman to. Ito, tatandaan, solid to. Sa solid fuel to ginagamit. Okay? Solid fuel yan. Kapag gravimetric analysis ang given mo. Ito naman, kapag fuel, or what we call the petroleum product, yung mga given natin. So, may degree API ka. So, makukuha mo is 41,130 plus 139.6. So, tanda ko pa yan. Okay? Medyo, siya. Ito, hindi natin alam to i-derive. Kasi empirical to sa dun sa petroleum product. Pero, aalamin ko kung paano yan. Sige, balikan natin yan. Okay? So, ito naman, Bury Standard Formula. So, sa Bury Standard Formula, ito yung mga formula natin. 51,716 minus 8,793.8, which is equivalent. Kung makukuha mo yung yung SG ng fuel natin gamit yung degree API, so na naka-square, so makukuha mo yung higher heating value niyan. Okay? So, wag yung gagamitin. Pag given is degree API, gagamitin yung automatic is ito. Okay? Kapag ang given naman natin is SG, automatic ito gagamitin natin. Or, kung in-specify sa problem, kung ang gagamitin natin is a Bureau of Standard Formula, so gamitin nyo na lang yun. Okay? Okay. So, from here, ito, hindi na natin di-drive. Medyo mahaba-haba to. Okay. So, ito, anong ibig sabihin na itong 224? Yan yung higher heating value ng hydrogen. Okay. 224. Higher heating value yan. Then, itong 9, saan ang galing itong 9? Yung 9, ang galing yan dun sa 18, which is the product ng molecular weight sa H2O, diba? 18 over the fuel, which is the H2 or 2, diba? 2 na yung value nyo. So, 18 over 2, which is equivalent sa 9. So, ito nang galing yan. Okay? Dito, sa gas na to. Product na kasi tayo eh. Product ng gas. Kasi, ang vapor natin, di ba, na yan? Kumbaga, product na yan ng combustion natin. Kaya, nag-arrive sila sa 9H2. So, QH minus 9H2 plus the 2
2442 yung ano natin, higher heating value ng H2, tama, ng hydrogen, wherein H2 is equivalent sa 26 minus 16 ng Cg in percent. Dapat in percent lagi yan. Okay? Okay. So, ito naman yung mga ano natin. Ito naman yung mga value natin sa ultimate analysis. Kung ang value natin is not available dun sa ultimate analysis, ang given lang is yung QH lang or the higher heating value. So, pwede natin makuha yung pinaka niya, theoretical. Okay? So, ito yung theoretical natin. 1,000. Okay? So, QH over 3117. O, ayan. Makukuha mo agad is kilogram of air per kilogram of fuel. So, ito, in terms of so, kahit isa lang kabisaduhin nyo dyan. Tapos, ito, i-convert mo na lang ng kilocalorie. So, divide mo lang yan ng 3117 divide 4.186. So, ito rin makukuha mo, di ba? And then yun. Tapos, ito naman, in terms of BTU. So, ito naman, multiply mo lang yan ng so, sa isang pound, sa isang kilogram, meron tayong 2.205. Then, sa isang, sa 1 BTU, may equivalent tayong 1.055. 05 kilojoules. And then, okay. So, equivalent din yan dito, di ba? Okay, 1055 pala to. Okay, so, kaya 40. Okay? So, kahit isa lang yung kabisaduhin nyo dyan, okay na. Okay? So, medyo lang, familiarize lang sa mga formula, and then, madali na lang yan. Okay? Ito naman, sa theoretical naman tayo, theoretical and actual weight of, actual weight. So, from here, kukunin na natin ang actual fuel ratio. So, ito, in terms of volumetric analysis tayo. So, ito, sa analysis na to ng flue gas natin. So, ito, ginagamit to sa analysis ng flue gas natin. So, meron tayong formula niyan. Ito, medyo medyo mahaba derivation nito. Wag na natin isama kasi, lang. So, formula na agad. So, 1 over 32.72 times CO2, kung meron kang percentage, ito, percent to laging percentage to ng CO2 dun sa flue gas natin, then nitrogen, then CO2. So, yung makukuha mo yan dun. Then, after that, kung meron kang percentage yan, or nakuha mo yung theoretical weight, so ganun din ulit. Dito naman sa, theoretical or stoichiometry, natin, ideal. So, multiply mo sa 1 plus excess air. Okay? So, ganun din yan. Equal din yan dyan. Okay? So, ito dapat nanggaling ta sa ultimate analysis natin. Okay? Ito. Okay, so, analysis yan ng flue gas. So, ito naman, ganun din yan. So, sa analysis tayo ng flue gas naman, okay. So, ito, meron tayong CO2, result to sa flue gas, diba? So, meron tayong CO2, oxygen, may nitrogen doon, tapos may CO2 kasi kulang yung may carbon monoxide, equal sa 100%. Okay, yan yung result niya. Okay, then, ito naman sa flue gas na, flue gas na to, weight ng flue gas. Okay, plus, weight ng air, then weight ng fuel. Okay? Kaso ito, in terms of per hour siya. Okay? Naka per hour. So, to get the dry flue gas, weight ng dry flue gas natin dito, so, ang mangyayari niyan is, na-compute natin yung actual dito, which is the actual, ito yun, i-minus mo, i-plus, mag-add ka ng 1, dahil, ano bang nito, explanation nito, may fuel ka dito,
air, ito yung air fuel ratio mo, actual plus fuel, minus dun sa SO2 percentage mo, dun sa flue gas natin. Then, siyempre, meron tayong percentage ng water doon, plus ash loss. So, in terms of kilogram per hour. Okay? So, ayan siya. So, madali lang, di ba? Then, problem solving na tayo. So, next topic na tayo sa problem solving. So, isa-isahin natin yan. Okay? So, continue na lang muna natin. So, patayin ko muna. Tapos, proceed tayo sa mga problem. Okay? Thanks and goodbye.